Sa kabilang banda, ang rumaragasang Datong River ay napuno ng mga bangkay, biglang may nagtaas ng kamay mula sa tubig, kumakapit sa isang piraso ng lumulutang na yelo, si Kuroda ay umakyat sa pampang, ang kanyang bibig ay may hawak na isang buhay na isda, at sa dalawang kagat ay nilunok niya ang buong isda. Sinulyapan niya ang kanyang kaliwang binti at nakita lamang ang nakakatakot na ulo ni Shen Hiyan na kumagat ng husto sa kanyang guya. Ilang sandali pa, hindi napigil ang tumawa si Kuroda. Ang pakiramdam ng nakaligtas sa isang sakuna ay nagpasigla sa kanya. Umalangaw-ngaw ang kanyang tawa sa buong Datong River. Ngayon lang, ang buong core ni Shen Hiyan na tumutudyas kay Kuroda ay nabura, at si General Shen Hiyan mismo ay namatay sa isang trahedya ng kamatayan. Ang kanyang ulo ay nakadikit pa rin ng mahigpit sa binti ni Kuroda. Ang kanyang mga mata ay nakaumbok, at ang kanyang ekspresyon ay isang nakakatakot at hindi gustong makita. Sa sandaling ito, dumating ang mga reinforcement ng Hapon, ang mga sikat na general noong panahon ng naglalaban ng estado, Tada, Katsu, Yu Kurabi, Yu Suji, Kage Katsu, Kuroda, Nag-Amasa, at mga hindi mabilang na iba pang general ng Hapon, ay sumugod mula sa malayo. Nang makitang dumating ang mga reinforcement ng kaaway, sinabi ni Deng Tianxiang kay Li Yan na posible pa ring makawala ngayon, ngunit tinitigan ni Li Yan si Konishi Yukunaga, na ngayon ay abot kamay, at umungal, mayroon bang sino mang handang magpatuloy sa akin upang kunin ang ulo ng kalaban? Si General Li Yan ay dumiretso sa pormasayon ng kalaban, sinugod din siya ni Deng Tianxiang, walang umaatres. Bumantong hininga si Tai Kui, walang sinabi, at sumugod din, nagmamadaling inutusan ni Konishi Yakunaga ang natitirang tropa ng Akahachi na harangin sila, matinding labanan ang dalawang panig, napatay ni Lian ang isang Akahachi, alam na kailangan niyang mabilis na patayin si Ken Oshi at pagkatapos ay lumayas, kung hindi, tiyak na mamamatay ang sarili niyang hukbo kung magsanib puwersa ang kaaway para palibutan sila. Sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban, inipon niya ang kanyang lakas at inihagis ang sibat kay Konishi Yukinaga. Umiwas si Konishi sa isang tabi, hawak ni Lian ang mahabang espada ni Wan, nakatayong patayo sa kanyang kabayo. Paglukso pasulong, sinamantala ang sandali ng si Konishi ay umiiwas sa sibat, ibinaba niya ang kanyang espada, tumalsik ang dugo kung saan-saan, at agad na naputol ang ulo ni Konishi Yakunaga. Bumagsak sa lupa, sinipa ni Lian ang ulo ni Konishi patungo kay Tai Kui, mabilis itong nahuli ni Tai Kui, pinaikot ang kanyang kabayo, at sumigaw, patay na si General Konishi Yukinaga, nandito ang ulo niya, hindi makapaniwala ang hukbong Hapones, nataranta. Nawala ang kanilang fighting spirit, sinamantala ni Lian ang pagkakataong tumalon sa kanyang kabayo, sumisigaw, mga kapatid, patayin ang lahat sa daan pabalik, patayin ang lahat sa inyong daan pabalik sa ating larangan ng digmaan. Si Kuroda, na nasa harap ni Sako Nishi, ay pinatay at sinampahan ng kaso sa galit, itinaas niya ang kanyang espada at inatake si Tai Kui. Pinahihit ni Lian ang kanyang kabayo upang harangan ang suntok at pagkatapos ay nakipaglaban kay Kuroda ng ilang round, alam na hindi siya dapat mag-aksaya ng oras, itinulak ni Lian si Kuroda pabalik gamit ang kanyang sibat, at gamit ang kanyang kanang kamay, hinugot niya ang kanyang espada at pinaandar ang blood seal, ang mahabang espada ng Wan ay hindi napigilan at diretsyong tumusok sa dibdib ni Kuroda. Sa sandaling ito, isang tao ang tumakbo at nakita si Lian na may hawak na sibat sa kanyang kaliwang kamay at isang espada sa kanyang kanang kamay, matatag na nakaupo sa kanyang kabayo. Ang kanyang mga mata ay duguan na parang demonyo, na ikinasindak niya, at ang presyon ng kanyang aura ay nahihilo sa kanya, nahulog siya sa kanyang kabayo at gumapang pabalik. Sa sandaling ito, huminto si Tai Kui at ang iba pa at tumingin sa general ng Hapon. Nakita nila ang isang lalaking nakasuot ng itim na baluti na may hawak na mahabang asol na sibat na may malamig na nagmumula sa dulo nito. Ito ang numero 1 general sa Warring States,
Honda Tadakatsu. Ang espada sa kanyang kamay ay isa sa 3 dakilang espada ng Japan, ang Kyomori Tetsu. Ang Kyomori Tetsu ay maaaring tumawid sa lumilipad na Kyomori Tetsu, kaya ang pangalan nito, sa pagtingin sa data ng feedback mula sa Crimson Flash, alam ni Lian na hindi ito maganda. Ito na yata ang pinakamalakas na kalaban na nakilala niya, at dinala pa niya ang makalangit na aso, nakaharap sa Honda Tadokatsu. Nakaiwas lang si Lian, na humahad lang sa kanya sa pagbili ng oras para sa iba. Nang makitang nakatayo pa rin si Deng Tianxiang, umungal si Lian, mabilis na pinangunahan ni Tianxiang ang lahat na lumabas. Galit na galit si Honda Tadakatsu nang makitang inaaway siya ni Lian habang nagmamalasakit pa rin sa iba at inihagis ang Kyomori Tetsu pababa kay Lian. Ginamit ni Lian ang kanyang sibat para hamarang sa kanyang harapan, sa ilang suntok lang, nagkapira-piraso ang sibat na bakal. Umungol si Anda Tadokatsu at diretsyong sinaksak ang dibdib ni Lian, nabasag ang chest armor ni Lian, at nang malapit na siyang mahulog sa kanyang kabayo, naghagis siya ng granada. Nang makita ang granada na lumilipad patungo sa kanya, nagulat si Honda Tadakatsu, na puno ng malakas na boom, usok, at alikabok ang hangin. Sumugod si Tai Kui at niyakap ang walang malay na si Lian. Tumalon si Tai Kui sa kanyang kabayo at sinenyasan ang lahat na umatras ng mabilis. Sa sandaling ito, hinahabol sila ng isang malaking puwersa ng kabalyerong Hapones. Si Deng Tianxiang ay sumakay sa kanyang kabayo ng diretsyo sa kabalyerong Hapones. Inihagis ang kanyang sibat ng malalim sa lupa, at gamit ang isang kabayo, isang tao, at isang sibat, pinigilan niya ang pagsulong ng kaaway. Pagbubuo ng kalasag sa ulo ng baka at ulo ng tupa, huminto si Leader Wang Xiang at lumingon kay Deng Tianxiang. Si Deng Tianxiang ay lumakad patungo sa hukbong Hapones na may determinadong tingin, ang kanyang likod sa kanyang mga kasamahan, at sumigaw, "Pumunta ka!" Biglang lumipad ang isang arrow at diretsyong tumama sa kaliwang mata ni Wang Xiang. Iniusog ni Lao Dao ang kanyang saber para protektahan si Wang Xiang, sa pagharap sa maraming Japanese swordsman, na nahaharap sa panggigipit ng malaking hukbo at ng mga general na may kapangyarihan ng mga demonyo at mga Diyos. Ang pagbuo ng kalasag sa ulo ng baka at ulo ng tupa ay wala ring magawa at maaari lamang umatras at umiwas kasama si Sudo. Sa sandaling ito, si Deng Tiancheng ay nakipaglaban hanggang sa kamatayan, na naniningil sa hukbong Hapones at pinatay sila. Hindi mabilang na mga espada ang tumusok sa kanyang katawan, at nahulog siya sa lupa, namatay sa ilalim ng palakpakan ng mga palaso ng kaaway. Patuloy na tinugis ng hukbong Hapones si Lian at ang iba pa. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Wang Liang ang kanyang mga tropa upang tumulong. Galit na galit si Tachibana Munashige at malamig na tumingin kay Wang Liang. Iniwas niya ang kanyang sable, at pinutol ng bugzo ng hangin ang kabayo ni Wang Liang sa dalawa. Bumagsak si Wang Liang sa lupa at tumabi sa patay na si Deng Tianxiang. Nang makita ang granada sa kamay ni Deng Tianxiang, mabilis niya itong inilabas. Natuklasan din ni Tachibana Munishi ang intensyon ni Wang Liang at ibinaba ang kanyang espada. Ngunit huli na, hinugot na ang granada. Namilog ang mga mata ni Tachibana Munashige, at sa isang malakas na kalabog, tumaas ang usok at apoy sa hangin. Samantala, ang kalangitan ng gabi ay napuno ng malakas na ulan at malakas na hangin. Sa tolda, sinuri ni Li Ruoxiang ang sitwasyon ng labanan, ang Divine Machine Army ni Luo Shangji, ang advance na hukbo ni Ao, at ang Ludong Gen Army ni Lian ay nagsanib puwersa na ngayon sa ilog ng Datong. Libu-libong tropa ang naghahanap. Pagkatapos ay sinisira ang natitirang mga labi ng Hapon. Sa puntong ito, ang unang pangkat ng hukbo ni General Hideyoshi ay ganap na nawasak. Nag-isip sandali si Li Ruoxiang at pagkatapos ay nagtanong, "May nakita ba kaming impormasyon tungkol sa mga reinforcement ng Hapon?" Ang kanang general ng hukbo, si Lian, ay nabanggit. Magalang na sumagot ang isang sundalo, na nag-uulat na nagpadala kami ng 7 pangkat ng reconnaissance, ngunit wala pang tugon.
Napabuntong hininga si Lee Roshang at Bamulong, maraming bundok sa Korea, at dahil sa ulan, madulas ang mga kalsada, naubos na namin ang lahat ng pulbure at bala namin, at hindi komportableng habulin ang mga ito, kung hindi maabutan ni Shenhenian si Koshi, mahihirapan silang mabuhay. Sa sandaling ito, hiniling ni Lee Rubo, sa gilid, si Shenhenian na pamunuan ang 4,000 kabalyero upang habulin si Koshi, ngunit wala pang bumabalik upang magulat. Nang marinig ito, biglang nabalisa ang puso ni Lee Ruzang, ngunit hinampas niya ang kanyang kamay sa mesa at sinabing, kung gayon, hindi na natin kailangang maghintay pa. Agad na titipunin ng mga sundalo ang kanilang mga tropa at babalik muna sa Pyongyang. Sa sandaling ito, nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng kampo. Tinaas ni Zhu Changsan ang kurtina at nagmura, ngunit biglang nanikip ang kanyang lalamunan, at hindi siya makapagsalita. Kumikislap ang lilang kidlat, at ilang higanteng demonyo ang umupo sa lupa. Nasa harap nila ang isang babaeng may mahaba at magos na buhok, malamig ang mga mata, at naka-leather jacket. Dinala ni Tae Kui si Lian pabalik sa kampo ng hukbo ng Ming, basang-basa ang buong katawan niya, at tumulo ang tubig ulan mula sa baba niya. Mapatla ang mukha ni Lian, sa kanyang likuran ay nakapikit ang kanyang mga mata at natatakpan ng mga sugat ang kanyang likod. Hinawakan ni Lao Dao ang isang medik sa leeg at sumigaw, "Iligtas ang general." Una, iligtas ang general. Natahimik si Wang Xiang, tinakpan ng kanyang kamay ang kanyang kaliwang mata, na tinusok ng palaso, at tumulo ang dugo mula sa kanyang mga daliri. Nakahiga nga si Su sa likod ng Golden Cicada. Walang buhay ang mga mata at nabali ang ilang pakpak sa likod. Humakbang sitong at malakas na nagtanong, ano ang nangyari? Bago pa makasagot ang sinuman, ang nagmamadaling clap of hooves ay tumunog mula sa likuran. Isang kabalyero ang bumaba at lumuhad sa harap ni Lino Tang, "Admiral, Sir, ang ating mga tropa sa kaliwang bahagi ay dumanas ng malaking pagsalakay ng kaaway. Ang mga banner ng Yukata Sho at Hayakawa Takakage ay naglalaman ng hindi bababa sa 8,000 sundalo." Dagdag pa rito, dumami si General Shen Hian at ang mga labi ng puwersa ng Koshi.